Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. Paunang mensahe po ninyo ay the Moon energy. So this is an invitation for you, Cancer, na mag-tune in kayo sa inyong intuition, okay, at all times, dahil there are guidance that are coming in, there are downloads that are coming in. Maaring hinihingi nyo to, pinagdadasal ninyo, nabigyan kayo ng gabay, at eto na yon, binibigyan na kayo ng gabay through your intuition, okay? And also, pay attention to your dreams. Kasi, and even in your dreams, pinapadalhan kayo ng Divine Universe ng guidance. So, most likely, napakahalaga ng mga gabay na to para sa iyo. Maybe talaga, may sitwasyon kayo dito na kailangan ninyo ng ilaw, ng liwanag. Kaya you're being shown the way dito through your dreams and through your intuition. Okay? So, pay attention to the intuitive messages that you are receiving and pay attention to your dreams. Kung meron kayong panaginip in the morning, you know, kung naaalala nyo pa kung ano yung mga elements na nakapaloob sa inyong panaginip, write them down on paper, and when you have the time, i-google ninyo yan, tignan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements ng inyong panaginip, because that is your guide, okay? So, yun ang ganap dyan for some of you. And also, if you have a decision that you are going to make sa ngayon, most likely, sinasabi dito sa inyo sa Moon energy na wag muna kayong magdesisyon sa ngayon until na maging clear na sa inyo, maging malinaw na sa inyo ang inyong sitwasyon, pagbabasihan ng inyong desisyon. We have strength, and you may need to activate your inner strength and courage sa ngayon, because there could be challenging situation around you. There could be difficult situations around you sa ngayon na kailangan ninyo ngayon ng tibay ng loob, tatag ng dibdib, for you to be able to surpass whatever that is na difficult situation. Kailangan ninyo magpakatatag, magpakatibay sa ngayon, dahil siguro medyo challenging siguro ang sitwasyon na kinabibilangan ninyo. This could be in work or family situation, and syempre, maaaring delicate or kailangan ng malumanay na approach dito, or kalmado lang na approach. We have King of Wands. Ayan. So, there could be an influence of a higher rank, sa trabaho, ang mga magiging desisyon ninyo sa ngayon, Cancer. Or, posible din na kayo ang nag-i-embody ng energy ni King of Wands, at kayo yung nasa taas ng posisyon, nasa managerial position siguro ang inyong trabaho. So maybe you are the strong influence din sa mga taong nasa paligid niyo. So posible din yan. So maybe talaga related din ito sa trabaho na medyo challenging situation sa ngayon. But you are very charismatic. Napaka-magnetic ninyo, napaka-charismatic ninyo. Kaya, people, na nasa paligid ninyo sa trabaho is going to listen to you, what you have to say. So, very influential kayo. Napakalakas ng hatak ninyo sa mga tao, napakalakas ng influensya ninyo sa mga tao, na kung ano yung sabihin ninyo, nire-respeto kayo, sinusunod kayo. Kaya, this could be an easy peasy lang na sitwasyon for you. Kailangan mo lang na tatagan ang inyong loob para maging firm ka sa kung ano yung magiging decision mo dito, or sa kung ano magiging verdict mo sa sitwasyon. Okay? So, this is the time also na i-apply mo dito na yung inyong wisdom dito sa sitwasyon na to. Could be madi-display mo dito yung mga learnings and life ninyo, life lessons in the past, at dito mo yan siguro mai-apply sa inyong sitwasyon. So, good luck to that, Cancer. We have 5 of Cups. Ayan. So, for some of you,
may mga ikinalulungkot kayo dito, may mga iniiyak kayo dito, no? Na sitwasyon. That could be a missed opportunity, that could be something na ikinalulungkot ninyo dahil hindi ninyo nakamit, hindi dumating sa inyo, hindi nangyari, no? Maaaring ganun ang sitwasyon. But you know what? Not everything is lost, okay? Not everything is lost. Kaya ang mensahe sa inyo ni Five of Cups, focus kayo sa kung ano ang meron kayo. Do not dwell on whatever is lost already or what you don't have. Okay? Focus kayo instead dito sa positibo lang, which is kung ano ang meron kayo, doon kayo mag-focus. Yun ang bigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon, because you never know. Yung mga blessings na meron kayo sa ngayon ay hindi pa ninyo bubuksan, hindi pa ninyo nakikita, hindi pa ninyo na-acknowledge. It's because you are focused on your expectations. Maybe you are focused on what you don't have na gustong-gusto ninyo. Diba, Cancer? So, i-transmute natin kung ano man yung mga lungkot na yan, low vibration na yan, and let's focus on what you have, what we have at this point, okay? At saka, wag na ninyong isipan kung ano yung wala sa inyo, dahil ibig sabihin yan, simple lang, hindi ba? Kung hindi nangyari, hindi napunta sa inyo, hindi nag-manifest sa buhay ninyo sa ngayon na ine-expect ninyo, ibig sabihin, hindi yung para sa'yo at this time, or maybe hindi yung para sa'yo at all. Diba? Kaya focus na lang tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Focus tayo sa kung ano yung nandiyan, because yan na ang nandyan, so yan na ang pagtuunan natin ng pansin. Yan ang i-cultivate natin, yan ang i-nurture natin. Okay? So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan po ay nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. We have the Lover's energy. Ayan. So, Scorpio, for others of you, this is about love and romantic relationship. For some of you na nasa established relationship na, maybe ang discussion ninyo ngayon is harmony within your relationship, love in your relationship, passion, yung ganon. Maybe ang iba sa inyo dito is also discussing about pag-aasawa na. Diba? Maaaring ang iba sa inyo magpapakasal na, magpo-propose na, or maybe magsisimula na ng pamilya. No? Magsisimula ng bumuo ng sarili ninyong pamilya, mag-aanak na. Maaaring ganun ang mga plans dito ng iba sa inyo, Scorpio. If you are also single, posible din na naghahanap kayo ng bagong pag-ibig, you are ready to start a new relationship, posibleng ganun ang pinagkakaabalahan din or focus ng iba sa inyo, pinagpipray ninyo, maaaring ganun. So this could be also the time na makilala nyo na din yung inyong magiging potential na maging jowa. Posible din na makilala nyo na dito yung inyong twin flame, ang inyong soulmate, diba? Anything is possible with the Lover's energy dito pagdating sa inyong romantic and love relationships. There could be also decision na maaring pinag-iisipan ninyo, Scorpio, that could be linked to your relationships. So, we have Knight of Cups. Ayan, there is an offer of love dito. So, most likely, for some of you dito, Scorpio, na naghahanap talaga ng bagong pag-ibig or single at gusto na magkaroon ng relasyon, this could be it. This could be this time na merong mandiligaw sa inyo. Someone is going to ask you out on a date. Posible na yung taong ito, matagal na kayong tinitignan, matagal na kayong pinagmamasdan nito, at ngayon lang siya makakapag-propose. Ngayon lang siya makakapagsabi or express ng kanyang romantic interest sa inyo. So, talaga parang meron ditong mag-a-ask sa inyo na mag-date kayo, no? So, that is possible. So, what else? We have King of Pentacles energy. This could be someone na matured na, no? Na mag-o-offer sa inyo ng bagong pag-ibig or mag-o-offer sa inyo ng magsasabi na sa inyo, tawag dito,
poprofess na ng kanyang pag-ibig or pagmamahal sa inyo. This could be someone na maring leader. This could be someone na matured na. This could be someone na yayamanin, no? This could be someone na established na sa trabaho, sa kanyang karera, yung ganon. So, that could be it. For others of you, this is wealth. Oh, this is wealth coming in. This is prosperity and abundance coming in sa buhay ninyo sa ngayon ni Scorpio. There could be offers din, no, ng trabaho. There could be a new job offer. There could be a new business and career opportunity na ihahain din sa iba sa inyo dito, Scorpio. And hindi lang ito putyo-putyo, hindi ito pipitsuging opportunity. This could be big time, no, na opportunity for you. And this is going to bring you financial success, prosperity, and abundance into your life. So, napakagandang energy nito. Then, pagdating sa inyong money, career, and finances. So, what else? We have Hierophant energy. Marriage is talagang very imminent dito because Hierophant energy is also about pagpapakasal. For others of you, preparing na for wedding, no? Or maybe nandoon na talaga sa puntong isang araw na lang o isang linggo na lang, maaring ikakasal na talaga kayo. Posible din, ang iba dito is asking for guidance, asking for advice from other people, from a life coach, from a mentor, from spiritual people, 'di ba? Naghihingi ng advice about siguro sa pag-aasawa or regarding marriage, no? Yung mga ganon. Posible then for some of you Scorpio na kayo yung nag-i-embody ng energy ni Hierophant. Maaring kayo to, maaring kayo yung nag-a-advise, maaring kayo yung counselor, maaring kayo yung hinihingian ng tulong, moral support, emotional support ng mga tao, no? So, maaaring yun din ang inyong ginagawa, yun ang inyong profession. So, good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. Una mensahe po ni Pisces ay Temperance energy. This is such a beautiful energy because this is about healing. So Pisces, kung meron kayong mga pinagdadaanan ngayon na medyo rough situations sa buhay ninyo, difficult situations, this is the period na maaaring magkaroon na yan ng healing, no? Pwedeng maayos na ang kung ano man ang gusot, magkaroon na ng solusyon ano man problema. So, posible ang ganong kaganapan dito with this Temperance energy. This could also resonate with healing naman sa physical ailments, no? Kung meron kayong mga dinaramdam sa katawan, may mga pananakit, kung nagpapagamot ang iba sa inyo, may mga treatment na ginagawa sa inyo, you may start feeling good na, no? You may start feeling better na from here on because possible na yung healing energy na to ay papunta doon sa kung ano man yung mga physical na pinagdadaanan ninyo, no? So this could also be emotional, no, na healing din, depende sa inyong sitwasyon. And balance will be back in your life, no? Maaari ngayon na yung imbalances na nangyayari din sa buhay ninyo sa ngayon could be healed as well at maibabalik na ninyo yung equilibrium, no, sa buhay ninyo. So good luck po, Pisces. We have the Magician energy. Magician is number 1. So number 1 also is a new beginning. So most likely meron kayo dito mga bagong path na tatahakin that could be linked dito sa healing. Kasi 'di ba,
pag nag-heal na kayo sa kahit anumang sitwasyon sa buhay ninyo, that is going to open up a new door sa inyo na natatahakin ninyo. It's going to be a new experience. It's going to be a new situation, diba? Kaya that is also a new beginning. And for others of you, this could be you taking action. No, this is calling you to take action then, Pisces, for those who are procrastinating, for those who are hesitating, yung mga nag-aatubili pa, nagdadalawang isip pa sa mga gagawin ninyo. If you have plans, if you have ideas that you want to bring them to life, now is the time now that you are going to take action towards that. So this is really a beautiful energy kasi mag-aano na ang karamihan sa inyo dito, Pisces. Talagang gagalaw na kayo. You are going to get up, get on your feet, and you're going to make things happen for yourself. Okay? So what else? We have Five of Swords. This could be internal conflict for some of you. This could be something then na siguro dahil nagpo-procrastinate nga ang iba sa inyo dito, no? Maybe parang may conflict ang isip ninyo sa gusto ng puso ninyo, no? Maaaring meron ditong mga sitwasyon talaga, opportunities and possibilities that are knocking on your door na parang nagpupulo sa inyo para mag-take action na kayo, but maybe yung iba sa inyo procrastinating ang nararamdaman versus yung urge ninyo to take action. So parang may ganon ang ganap ng iba, parang nagdadalawang isip, may fear siguro, pero on the other end, yung kalahati ng katawan ninyo, kalahati ng isip ninyo, ang gusto, mag-take action na kayo. So, maaaring ganon ang ganap dito for some of you. So, in that case, no, Pisces, makakatulong dyan if you are going to pray, no, humingi ka ng enlightenment, humingi ka ng gabay, humingi ka ng guidance dito, humingi ka ng inner strength ninyo, encourage para magawa ninyo kung ano ang nararapat at kung ano yung best para sa'yo at this point. Okay? So, let's see what else for Pisces. We have Seven of Swords. Ayan. So, this is the energy of dishonesty. This is the energy of liar, cheater, and stealer. Kaya, mag-iingat din po kayo dito, Pisces. Mag-iingat kayo sa mga taong nakakausap ninyo, sa mga taong that you are going to deal with at this time, dahil you don't know, no? You never know kung sino yung mapagkakatiwalaan at kung sino ang hindi. 'Di ba? Kaya mas maganda na lang na kung meron kayong mga importanteng impormasyon, detalye, hopes, dreams, kung ano man, anything that is valuable to you, tangible or non-tangible, keep it close to your heart at this time. Wag nyo munang i-share yan sa iba, lalo-lalo na yung mga plano ninyo, mga goals ninyo, mga strategy ninyo sa trabaho, karera, negosyo. Just keep it close to your heart because you never know. Baka yung kausap ninyo, unahan kayo, hindi ba makuha yung idea ninyo, makuha yung strategy ninyo. For others of you dito, maybe you are surrounded with people that are low vibe, no? Maaaring naghihintay lang ang iba dyan kung kailan sila makapambudol sa'yo, kung kailan sila makapagsinungaling sa'yo, or maybe ang iba nga sa inyo na pagsinungalingan na, and maybe at this time, dito ninyo madidiskubre, 'di ba? Na yun pala ay pawang kasinungalingan ang mga sinabi sa inyo. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.